Dave, nagpaalam ka na uwi sa inyo at in short, nag-message ka na ganito ganyan, hindi ka na babalik. Tapos nag-live tayo, hinahanap ka nga namin kasi nga hindi ka namin makontak. Nagpaalam ka kay nanay mo na pumunta kayo somewhere with Tito Francis. So, in short, after nung live natin ka-Tekram na hinahanap po natin si Kuya Dave, kinabukasan ay nagkaroon po tayo ng chance na makausap si Kuya Dave that time, right? Okay, so that was more or less 9 in the morning. So may video naman po tayo niyan. At nagkausap po si Tito Poren at si Nanay Apple, right? Ando ka na nun, di ba? So, in short, ang naging buod ho nung pag-uusap, kung nasunod lamang po sana iyon, ay tapos na po ito nung pang buwan po na yon. Okay? At Kuya Dave, pwede ba manggaling sa'yo? Ano yung napag-usapan nyo ni Tito Poren? Yan po, mag-uusap po dito sa barangay po. Para matapos na rin po yung ano nun. Kasi yun din po yung parang po hindi po yung gamit. Wait lang, bubulong ka eh. Okay. Pakiulit, Kuya. Yan po dito yung napag-usapan po dito ng ano na yan. Yung dito po sa barangay. Na dapat po, pag kukunin po yung mga gamit ng dito. Tapos yung closure po na pipirmahan. Apo. Para yun dito. Para okay na. Okay? Kasi ka-Tekram, conflicting kasi nung in-interview po kasi ang ating Kuya Dave, no? Medyo awkward lang po Kuya kasi medyo alam niyo na siguro Tito Francis kasi nung in-interview po siya ni Ninang Daisy po niya, tayo daw po yung hindi sumipot. Tama? At ayun Kuya, pakipaliwanag nga po yun. Ano yung dito, parang mabas po doon is parang misunderstanding. Parang ganun po. Pero ang ano po talaga nun, i-check-message po si mama ay hindi po pupunta kasi po wala po sasakyan. Pero yun dito. So malinaw, okay, na pwede. Kami po yung hindi po pumunta. Okay. So gusto lang natin i-clarify kasi ka-Tekram, ito po yung pinakaunang mga pinagmulan kung bakit lumala kasi ito. Okay? Gusto ko lang ma-establish, Kuya Dave, na malinaw sa'yo na ang usapan ay dito sa barangay. Kasi nga sabi ni Tito Poren mo, para maayos na. Okay? Magkapirmahan dyan na si Kuya Dave ay wala na siya sa guardianship ni Tatay Ram at nasa iba na. Okay? At after that, kukunin yung mga gamit. So, clear yun sa'yo, Kuya. Okay? So, kasi may ano po kasi tayo nun, ka-Tekram. Meron po tayong footage nung pag-uusap. Kaya kahit na anong sabihin ni Kuya Dave, balimbawa na hindi totoo, meron po tayong may papakita. Okay, gusto mo nang panoorin pala? Kasi hindi, so clear sa'yo. Meron ako na po. Ang taong pinag-uusap eh. Okay. So clear na malinaw. Kasi, di ba? Clear sa'yo. Tapos, pero nung tinanong ka, sinasabi mo na immature kami. Ayaw namin kami yung hindi sumusunod. Kaya lumala ko yan. Alright? Gets mo yung, syempre yung mga nagtitiwala sa'yo, ikaw ang papakinggan nila. Oh, di ba ka-Tekram, may implication po kasi yun because of that. So, at dahil doon, walang naging pag-aayos. Walang pag-uusap, walang settlement na nangyari. Kami naghihintay lang kami dahil may pag-uusap tayo nga na ganito, na mag-uusap sa barangay, hanggang sa kung saan na nakarating ang issue. So, yun lang ka-Tekram, kaya ko po in-establish yun is para makita ho natin sa kabuuan nung istorya kung bakit pa po umabot sa ganito. Okay? Kasi parang ang lumalabas pa is sinisira natin ang imahe ni Kuya Dave in public, which is kagusto nga po namin that day mismo is maayos na, masettle na. Ang kaso, ang nangyari, hindi pumunta. Okay? So, sinong immature? Medyo may segue si Tech June. Okay. Anyway, so clear tayo dun ha, na naging clear ang usapan yun ni ano. After that, ka-Tekram, is kinagabihan ba yun? Yung nag-post ka ng public video. So kinagabihan po ka-Tekram ay
naglabas po si Kuya Dave ng statement po niya. At kung naalala po ninyo, ay nung akin pong pinapanood during live, yung pong statement ni Kuya Dave, nasabi ko po doon na maaaring merong si Kuya Dave dito sa statement, pero hindi ako naniniwala na si Dave lang yung sa statement na yon. Okay, malakas po ang aking kuto na hindi lang po si Kuya Dave yung pong nagsulat. Okay? So kung Kuya Dave, ayokong mag-interject masyado doon. So ano ba yung totoo? Yes po. Huwag kang tatawa-tawa dyan. Kung ano po yung sagot ko kanina to, ganun din po. So, na hindi lang si Kuya Dave ang nasa likuran ng sulat na yon. Mayroong iba, huwag na ho natin pangalanan, no? Kung ano, collaboration, parang ganun. O paano ba? May nag-interject, paano ba? Parang ganun to, collaboration po. Edit to. Edit, okay. So in short, kasi nung ini-interview ka again, nung ninang mo, wala daw. Walang anuman o sino man ang parang nag-ano sa'yo. Hindi ko ganun po. Hindi siya gumawa parang pinag-silenda tapos Minodify niya. Po. Oo. So, again, hindi totoo na ikaw lang. Kasi nga, Katekram, ang akin po kasi doon is yung statement is a agenda. Isa ho siyang agenda na pagmukain ng Manalastas family ay salbahe. Okay? It's a clear agenda. Kaya nung binabasa ko, sabi ko hindi si Dave ang nag-ano nito, nag-formulate. Siguro merong sinabi si Dave dito, pero hindi lahat kung paano finormulate. Do you agree? Okay. Katekram, okay? So, danjos tayo doon. Anong gusto mo sabihin doon? With regards on that matter. Ano po, kumbaga, pero mamaya na lang to, para isa na lang po. Oh, sige, okay. So, basta clear yung Katekram, ha? Medyo awkward lang kasi talaga to Katekram kasi nararamdaman ko yung position ni Kuya Dave. Medyo, alam niyo na,